5 signs na ikaw lang ang babae sa kanyang puso at isipan. Makinig ka para malaman mo. Number 1, handa siyang magsakripisyo para sa'yo. Lahat ay gagawin niya para sa ikaliligaya mo. Lahat ng effort gagawin niya mapangiti o tawa ka lang. Number 2, hindi niya ina-underestimate ang opinion mo. Bawat sasabihin mo ay mahalaga para sa kanya. Ang taas ng respeto at pagmamahal na ipinapakita sa'yo. Number 3, magalang siya at considerate sa'yo. Sa lahat ng bagay, inuunawa ka kasi mahal ka niya. Ikaw ang pinakamahalagang tao o babae sa buhay niya. Number 4, palagi kang sinusuportahan at ipinaglalaban. Number 1, fan mo siya sa lahat. Panalo ka man o talo, andyan palagi siya sa tabi mo. Handang lumaban, may panalo ka lang. Number 5, i-follow mo ako para malaman mong ang taong iniisip mo ngayon. Habang pinapanood mo itong video, ikaw lang din ang laman ng kanyang puso at isipan. Tandaan mo yan. God bless. 5 signs na na-fall ka sa tamang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1, feeling mo sobrang safe ka na sa kanya. Hindi ka nag-aalala kapag kasama mo siya. At alam mong may isang taong handa at andyan para sa'yo. Alam mong mapagkakatiwalaan mo siya. Hindi ka natatakot na sabihin sa kanya lahat, maging ang sikreto mo, kasi alam mong hindi ka niya ipapahamak. Number 3, na ilalabas mo ang tunay mong ikaw kapag kasama mo siya. Hindi ka nahihiyang ipakita ito kasi alam mong tanggap ka niya kahit sino ka pa. Hindi ka niya hinuhusgahan kasi mahal ka niya at tamang tao siya. Number 4, sobrang napapasaya o napapangiti ka niya kapag kasama mo siya. Lahat ginagawa niya, mapatawa ka lang o mapangiti. Ang kaligayahan mo ay ang kanyang kaligayahan din. Number 5, i-follow mo ako para malaman mo ang taong iniisip mo ngayon. Habang pinapanood mo itong video, ay tamang tao na para sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. 8 signs na sigurado na siya sa'yo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, palaging nakikinig sa'yo kahit paulit-ulit ka. Hindi lang siya nakikinig para sagutin ka. Nakikinig siya para maintindihan ka. Hindi siya okay kapag may pinagdadaanan ka. Gusto niyang nasa tabi ka niya. Ang totoo kasing nagmamahal ay nananatili kahit wala ka sa best version of yourself. Number 2, hindi mo kailangang manghula. Hindi ka makukonfuse o mag-overthink kasi malinaw ang ipinapakita at ipinaparamdam sa'yo. Hindi ka niya pinapaasa o ginagawang option lang. Ang totoong nagmamahal, binibigyan ka niya ng clarity, hindi mixed signal. Number 3, may effort kahit walang okasyon. Kahit simpleng text, tawag o pag-alala sa mga paborito mo. Hindi kailangan ng grand gestures pero ramdam mong iniisip ka niya. Consistent siya at minsan mahilig magpa-cute. Number 4, hindi siya takot sa label. Hindi siya naglalaro. Hindi siya lalayo kapag napag-usapan na ninyo ang future. Hindi siya biglang not ready after mong mahulog. Ang tunay na pagmamahal ay hindi takot sa commitment. Number 5, nire-respeto niya ang iyong pagtanggi. Hindi niya binabaliwala ang boundaries mo. Kung may nasasabi kang ayaw mo, nakikinig siya at nire-respeto ka niya. 10 signs na toxic ang relasyon. Makinig ka para malaman mo. Number 1, mahal na mahal mo pa rin kahit alam mo namang unti-unti ka nang nawawala sa sarili mo. Number 2, mahal lang kita kaya ako nagsiselos. Pero ang totoo ay sobra na. Hanggang sa mawalan ka na ng tiwala sa iyong sarili. Number 3,
Laging nag-aaway kahit maliit na bagay. Lahat na lang may issue. Parang kailangan mo palaging magpaliwanag kahit alam mo namang walang mali. Number 4, gaslighting. Ginagawa kang mali kahit tama ka naman. Ginugulo ang isip ko hanggang sa mawalan ka na ng tiwala sa iyong sarili. Number 5, kinokontrol ka at walang kalayaan. Bawal ka dito, bawal ka doon. Hindi na pagmamahal iyon. Kinokontrol ka na niya. Number 6, emotional manipulation. Sasabihin niyang kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Ginagamit ang feelings mo para makuha ang kanyang gusto. Number 6, laging ikaw na lang palagi ang nagsusorry. Kahit siya ang may mali, ikaw pa rin palagi ang humihingi ng tawad para lamang matapos ang gulo. Number 7, walang respeto. Binabastos ka sa harap ng iba, hindi pinapakinggan kapag nagsasalita ka. Number 8, silent treatment. Sa halip na pag-usapan, tinatrato ka na parang wala lang. Number 9, mas napapagod ka na kaysa sa sayang nararamdaman mo. Parang lagi kang drain emotionally. Alam mo yon? Number 10, i-follow mo ako para malaman mong kailangan mo ng sumuko. Minsan ang pagbitaw ay makatutulong para mas makita ang sarili mong halaga. Tandaan mo yan. God bless.